Hello mga Kalodi Waps, welcome back to my YouTube channel again. My name is Ram and you're watching Ram's Diary. Yeah. So ayan, good morning mga Kalodi Waps, no? Dito na naman tayo sa favorite tambayan natin which is 7-Eleven dito sa Tayo. Kasi kaka-out ko lang since night shift pa rin yung schedule ko this week. So, yan, 3 a.m. yung out namin. Hindi naman ako makatulog pa kagad. So, I tried and na ano muna, na magkape. Hindi ka makatulog tas kape pa no? Dito sa may 7-Eleven. So, ayun. At para makapag-vlog na rin since marami nag-apply ngayon and maraming nagko-comment sa mga videos ko about any tips or ideas sa pag-apply papunta dito sa Taiwan. Kaya I suggest talaga panoorin nyo yung mga videos ko. So, ngayon ang topic natin is paano naman mag-apply sa agency na na workforce. And kung gusto niyo naman na mapanood yung actual na pag-apply ko before nung nag-apply pa ako diyan sa Pilipinas sa agency na workforce, panoorin niyo po itong video na to. Ayan po yung actual. Kung gusto niyo naman na actual, pero kung gusto niyo lang naman na malaman na yung isa-summarize ko na po ngayon, so ito, pwede niyo namang itong video na lang ang pag-anahan niyo, pagkaabalahan yung panoorin. Then, kape muna tayo mga idol. Ginagawa mo. Init pala. Bobo ang puta. So yun mga idol, no? Ipapaliwanag ko pala sa inyo na ang agency ng workforce and Worldwiser is iisa lang po. Huwag kayong malito kasi ako nung nag-apply ako sa workforce, edi tapos na. Isusunod ko sana yung Worldwiser. Hanap ako ng hanap, punyeta. Iisa lang pala yung agency na workforce at Worldwiser. Nakakabwisit. Kaya yan, kaya kung kayo naman ang mag-apply, at least hindi na kayo malilito kung saan, baka kasi hanapin nyo pa yung Worldwiser. Iisa lang po sila. So ayun, ang workforce pala is located po siya sa may Malate, Manila. So yun po yung mga magkakatabing agency, workforce, grant placement, city employment, Mission Way, yan po silang magkakadikit. So, mas madali lang naman pong hanapin si workforce kasi kung alam niyo na po yung agency na grant placement, magkatabi lang po talaga sila. Kaya, hindi na kayo malilito. Pero, I suggest, kapag once na mag-apply kayo dito sa may Malate, Manila, around Malate, Manila ng mga agency, I suggest na unahin niyo po si workforce. Bakit? Kasi si workforce po is, meron siyang cut-off. Okay? So, much better na mag-apply kayo kay workforce dapat before 7 a.m. nandun na po kayo. Kasi, meron lang po silang listahan. Okay? May cut-off po sila ng aplikante. Bukod sa oras, may cut-off sila na aplikante. Hindi ako sure kung ilan yun eh. I think, nasa 60 or 100 ata. Alam ko wala pang 100 yun eh. Basta pag napuno na yung listahan, mag-stop na po sila. Then, another apply na po is tanghali. So, hindi ko pa na-try na mag-apply doon ng tanghali. I think, before 1 ata. Okay? So, ngayon, pupunta lang po kayo dun sa guard. Tapos, andun po yung listahan ng aplikante. Isulat nyo yung pangalan nyo. Kasi tatawagin po kayo. Ngayon, wala pong kasiguraduhan kung anong oras magtatawag. Kaya, kapag once na mag-apply kayo sa workforce, huwag na po muna kayo mag-apply sa ibang agency. Kasi, nung time na nag-apply ako sa workforce, may iba na pumunta muna na city employment kasi nga hindi pa nagtatawag si workforce, mga around 9 a.m. na ata, no? Hindi pa nagtatawag si workforce. So, ang ginawa, nag-apply muna sila sa city employment. Sakto pagkaalis nila, nagtawag na. Kaya, ang nangyayari, hindi na po sila matatawag ulit or cancel na po yung yung pinaka-reservation nila doon. So, magtatawag po yun sila sa mga beyond na po sa cut-off. Like, for example ang allow lang na pumasok is nasa 1 to 60. Ngayon, yung mga nung tinawag na hindi pumunta, 61 pataas, tatawagin nila yon hanggang sa mapuno nila yung 60 applicants na pumunta dun sa taas. Kaya, wag po talaga kayong pupunta sa ibang agency na kapag once na nandun na po kayo kasi sayang na po kasi pagkakataon. So, mamayang tanghali ka na naman. Ang dami na akong nakapila. Baka nga sa tanghali, hindi ka na rin makalista, di ba? So, sayang. Kaya, ayun, yun yung first tip ko kapag once na mag-a-apply ka sa workforce. Then,
yun nga, antayin na lang kayo ng tawag. So, si guard po ang magtatawag nun papunta sa taas. Ngayon, pag nasa taas na kayo, pipila na naman ulit kayo based doon sa, or according doon sa mga tinawag, pagkakasunod-sunod. Ngayon, pagpunta nyo doon, is, magpapasa kayo ng requirements. So, Xerox copy lang po yun. So, ngayon, ito po yung pinaka-tips ko sa inyo pag nagpapasa kayo ng requirements. Sa workforce, or sa kahit anong agency, mas maganda gawin nyo na lahat, no? Hindi lang sa workforce. Kapag basta magpasa kayo ng requirements, huwag nyo pong pagdikit-dikitin yung mga documents. For example, since nanghihinayang kayo sa space, no? For example, si passport, and then yung valid ID, for example, UMID ID, huwag niyo po siyang pagsamahin sa isang papel. Dapat si passport lang. Okay, yun po yung advantage doon kay workforce pag kasi nung sa akin kasi ang ginawa, sabi dapat daw hindi kada isang requirements isang papel lang. No, kung UMID lang, back to back. Huwag mo nang haluan ng iba pang documents. Ganon. Kasi pagdating doon sa loob, minsan hindi nila tinitingnan yung requirements. Nagbabase sila sa kapal. Kapag once na manipis yung requirements na pinasa mo na sa Xerox, iisipin nila incomplete requirements ka. Okay? Kapag once na ganun ang nangyari, negative na yun. Okay? Habang makapal yung requirements mo, parang mas na nila, inisip nila na, complete requirements to. Kasi ganun yung nangyari sa akin. Hindi nila tinignan. Nagbase lang sila sa nipis tsaka kapal. Tapos minsan, tatanungin lang nila, pag napasa ka, manipis, tatanungin nila na complete na ba to? Tapos pag sinabi mo, okay lang po ba to follow yung ganito, ganyan? Ay, nako, negative na yun. Kaya nga, lagi ko sinasabi sa inyo sa mga previous vlog ko, as long as, or as much as possible, dapat complete requirements na kayo bago kayo mag-apply sa mga agency kasi nga sayang. May mga agency kasi or mga staff ng agency na ayaw nila na to follow. Okay? So, yun, kapag basta nagpasa ka, make sure complete requirements na. Okay? About naman sa booster, kasi ito yung laging tanong. Si workforce po, ganito, hindi lahat ng company or employer na hawak ni workforce, hindi required na booster, na mayroong booster. Pero, they suggest na hanggat maaari, may booster na. Okay? Kasi ito yung sinabi ko sa previous vlog ko na may mga nakaalis naman na walang booster. Okay, kahit first and second dose lang ng vaccine, pwede na nakatrabaho dito sa Taiwan. But lagi ko sinasabi na hindi naman lahat kasi matsyempohan mo yung ganong company na mag-hiring. What if ang hiring or available sa workforce is kailangan ng booster? So, 'di ba? Useless or sayang. Kaya I suggest talaga may booster. So, sinasabi naman ng staff nila doon na kung kayo mag-apply kayo dito, dapat may booster na. Yun yung sinasabi ng staff doon. Okay? So, yun. After nun, bibigyan nila kayo ng biodata para mag-fill up. Ngayon, isa rin pala sa hihingin sa'yo bago ka bigyan ng biodata is 2x2 picture with white background at saka naka-corporate or business attire or formal attire. Okay? Yun po yung requirements din nila bago kayo bigyan ng biodata. Ngayon, kung wala pa kayo nun, mas maganda lumabas muna kayo para magpa-picture kasi kapag doon kasi sa loob na magpa-picture ka parang mahal. Okay? So, hindi ko natin try doon na magpa-picture sa loob. Kasi pwede naman lumabas kayo, pa-picture ka lang saglit. Or mas maganda kasi, before kayo mag-apply sa mga agency, ando na yung 2x2 picture nyo na naka white background tsaka naka-formal attire. Kasi yun naman talaga ang requirements. So, ngayon, kapag once na nabigyan ka na ng biodata, lalabas ka ulit sa office, pero doon lang sa may hagdan, mag-fill up ka lang. So, ngayon, ito naman, ang catch dito. Dapat black ballpen lang po. Huwag kayong gagamit ng blue ballpen. Okay? Yun po yung instruction nila. And then, make sure na pag nag-fill up kayo, capital letters lahat. Okay? Wala pong small letters. And then, no abbreviation. Dapat complete. For example, yun, parang NA, parang ganon. Dapat ay lagay mo, not applicable. Hindi yung NA lang. Okay? Parang ganon, walang abbreviation. Yun yung instruction nila. Okay? Then after nun, kapag once na natapos mo na ito pa pala. Dapat din no erasure. Okay, hindi ko na-try kasi yung kasi sinabihan na kami, instruct na kami na no erasure, walang gagamit ng blue ballpen, dapat black lang, tsaka no small letters, dapat capital letters. So, sinunod namin yun. Hindi ko lang alam kung kapag once na nagkamali ka, anong mangyayari. Dalawa lang eh. It's either pagagalitan ka or
hindi na tanggapin yung application mo kasi baka kasi sabihin nila, simple instruction hindi nyo pa magawa. Paano pa kaya pag nagtrabaho na sa Taiwan? Kaya baka yun ang gawin nila. Pero hindi ako sure ha. Kasi nga, hindi naman namin nagawa or hindi ko na-experience kasi sinunod ko yung instruction. Okay? At saka liitan nyo yung sulat nyo kasi nga, napakalit lang ng space ng biodata. Kaya para magkasya lahat ng information na ilalagay nyo doon, liitan nyo na lang yung space. Liitan nyo na lang yung mga letters mo. Okay? Tipid-tipid muna sa letters. Okay? After nun, pag natapos ka na mag-fill up, pipila ka ulit para ipasa yung biodata. Ngayon, while passing the biodata or while submitting the biodata, anuhin na kayo, pag neto, itimbangin kayo doon, tapos sukatan yung height, and then ito pa, pababasahin kayo ng yung combination ng colors and numbers kung mababasa nyo kasi titignan nila kung colorblind ka. Okay? Madalas kasi talagang nire-require yung ganun, lalo na sa mga electronics na company. Ganun talaga kasi parang mas selan sila pagdating doon sa mga colorblind. Okay? So, madali lang naman. Ang technique lang naman doon talaga para hindi, kahit naman kasi mabasa mo, tapos hindi mo ma-identify yung number, babagsak ka nun. Kaya ang technique lang doon, kapag once pinakita na sa inyo yung papabasa sa inyo, huwag nyo siyang basahin ng malapitan. Kasi yun yung nagkakaroon ng problema. Dapat basahin nyo siya ng malayuan. Yun po yung technique doon. Kasi before, nung first job ko, nung nasa Cavite, nasa EPSA ako, yung kasama ko, binasa niya ng malapitan. Kaya, ayun, bumagsak siya. Pero hindi siya colorblind. Okay? Kasi mali lang yung way ng pagbabasa niya. Okay? Hindi niya nasundan yung tracing ng number. Kaya ang gawin niyo talaga, basahin niyo siya ng malayuan. Then after nun, kapag once na natapos na po yun, ipapasa niyo na po yung complete na biodata. Kasi nga, dun kasi yung ilalagay yung height mo tsaka weight. Sila kasi magtitimbang nun. And after nun, sasabihin ka nila na tatawagan na lang for interview. So, yun lang po yung sa may workforce. Pero, yun, kaya mas maganda na may experience pa rin talaga kayo. And kung wala kayong experience, mas maganda kung magpagawa kayo ng COE. So ayun, kapag once na magpapagawa pa kayo ng COE, mayroon akong nakasabay kasi dati na nagpagawa siya ako kasi di ako nagpagawa ng COE kasi may mga experience naman talaga ako. So, ayun, tinanong ko siya kung saan siya nagpagawa. Ibinigay naman niya kasi if in case kasi nga since nagba-vlog ako, so para lang naman na makatulong din. So ayan, i-PM niyo po yung na yan, yung dito sa Facebook account niya. So ko na rin ilalagay ko rin sa description box yung link ng Facebook account niya para madali lang i-click nyo na lang para ma-redirect kayo dun sa Facebook. Okay? Hopefully, nakatulong tong video na to and don't forget to like this video, subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga upcoming videos ko. Marami pa akong videos na gagawin para makatulong rin sa pag-a-apply nyo. Ingat at kita-kita tayo dito sa Taiwan.